Hello! Long time no see. Medyo matagal tayong nawala dito. Mga 4 na taon lang naman. Well, nagbabalik ako at uunahan ko na kayo. Oo, tumaba ako. Pero, nandito tayo ngayon sa spare room namin kasi pasensya na kayo kung magulo. Nag-empake kasi ako kasi pupunta ako ng Melbourne for the long weekend. Wala lang, gusto ko lang. And dito kasi ako sa spare room, minsan natutulog pagka malakas maghilik si Mister. At saka, nandito kasi yung mga abubot ko. So actually, multi-purpose itong vlog na to. One is, I'm testing out the DJI Nano. Meron din ako ng DJI Action 5 Pro. And meron din ako ng Osmo Pocket 3. Pero hindi ko sila dadalhin sa Melbourne. Ang dadalhin ko lang ay si Nano para matesting ko ng mabuti. Pero actually medyo kinakabahan ako kasi baka mamaya mag-fail yung SD card or mag-fail yung video or tapos wala akong backup. So hindi ko alam kung dapat bang hindi ako magdala ng extra camera. Well, I guess in the worst case scenario naman, pwede naman ako na yung phone ko yung gamitin ko, 'di ba? So, yan. Ang napapansin nyo, medyo may pagka-wavy din ang hair ng lola niyo mga Farrah Fawcett noong 1970s, 'di ba? Kasi tinetest out ko din yung Dyson Airwrap ko sa maikli kong buhok. Kasi nung binili ko yon last year something, mahaba pa yung buhok ko. Yung curling wand niya, hindi ko masyadong nagagamit. Makati ang lalamunan ko. But anyway, tinetesting ko din yung DJI Mic 2 ko. Kasi kinabitan ko siya ng lavalier. Medyo nalalakihan at nababalkihan kasi ako sa kanya on its own. Kung siya yung mismong ikakabit ko sa t-shirt ko. So what I did, bumili ako ng lavalier mic na pwede siyang i-insert dito sa port na to. So, yan ang naririnig niyong audio. Sana na effective yung wind muffler niya para maalis yung mga ambient noise. But we will see when we get to editing, 'di ba? Kasi baka hindi ko na rin siya gustuhin gamitin kapag ganyan. But anyway, so I'm testing that out kasi gusto ko sanang bilhin yung DJI Mic Mini. Pero nasasayangan ako kasi nasa akin yung buong set ng DJI Mic 2. So parang, ba't ka naman bibili? Hindi mo naman kailangan na meron ka na, 'di ba? So, I'm trying to find the best solution para hindi ako masyadong matep na bilhin siya. Pero pagpunta ko sa Japan sa December, hindi ko maipapangakong hindi ko siya mabibili. Okay? Okay, so here is what it sounds like naman kapag ka-direktang yung DJI mic at hindi yung lavalier mic yung nakakabit. So, nandito siya sa loob ng t-shirt ko just para hindi masyadong bulky tingnan. Ang nakalabas lang yung magnet. And there's cars na dumadaan dito sa tabi. So, hindi ko alam kung naririnig siyang mabuti. Pero, if the microphone was inside out, nandun yung yung kasama na wind muffler ng DJI. So, compare ko lang yung audio niya ngayon bago ko mag-decide kung dadalhin ko ba yung lavalier mic or I'm going to do this. So, let's see how that turned out. But yun, ayan. So, I'm testing a few things, but mainly yung punta ko sa Melbourne ay gusto ko lang magpahinga. Chillax lang siya. And dadalhin ko kayo para makita nyo what it's like to go solo in Melbourne. Tapos, ikaw lang mag-isa. Solo nga di ba? Pwede kang mag-decide kung anong oras mo gustong gumising, kung saan mo gustong pumunta, kung saan mo gustong kumain, nang wala kang ibang tatanungin kundi ang sarili mo. Diba? Yun. So, babalikan ko kayo pag ready na akong umalis papuntang airport because right now, it's only 11:30 in the morning and kailangan ko pang magtrabaho hanggang alas 4. Okay, so nandito na ako sa domestic airport. Ito yung duty free. Gate 45 ang aking flight. Via Virgin Australia. So, ito yung lalakaran natin. Hopefully, hindi masyadong mahaba yung lakad. Grabe yung pagmamadali kong umalis sa bahay. As in, alas 4 sa
Nagsapatos na ako. Tapos may tumawag pa sa akin sa office kasi hindi nila ma-figure out yung system. So, ayun. Na-delay pa ako ng konti. Buti na lang, yung light rail mula sa malapit sa amin hanggang sa Central Station ay 15 minutes lang. Tapos, mula Central Station hanggang Domestic Airport, 15 minutes lang din. So, kinaya kong umabot ng 4:40 dito sa airport. Okay, nandito na ako sa gate 45. Tayo. Thank you. And adjustments like, yeah, I'll take that. Yeah, just go to that one. Thank you. Immediately pull the mask down to get the oxygen flowing. Remove any face covering, then quickly place the oxygen mask. Downstairs, go front. Okay, so habang tinetesting ko yung super night mode nitong DJI Nano, kakwento na rin ako kasi uminit yung ulo ko kanina. Dahil mahigit 1 oras yung hinintay ko para makasakay ng bus papuntang Melbourne City galing sa airport. Ang nakakainis kasi doon ay alam ko first world issue to na hindi to problema kung ikukumpara ko sa sitwasyon sa Pilipinas. Pero nakakainis kasi. Nagland yung eroplano ko ng 8:10 ng gabi. Nakasakay ako ng bus ng 9:10. 2 bus yung nauna na hindi kami pinasakay kasi nagli-leave sila ng space dun sa mga pasahero galing sa ibang terminal, which I get. Tama naman talaga yun eh. Pero mas okay kasi sana kung meron man lang na additional buses. Kasi usually, ewan ko dito sa Melbourne na, pero sa Sydney kasi, pagka merong holidays or long weekend sa ibang state, nagdadagdag ng bus, nagdadagdag ng sasakyan para hindi nga nangyayari yung mga ganyan na hindi mo malaman kung kailan ka makakarating. Isipin mo, 8:10. Anong oras na ngayon? Mag-aalas 10 na. Naglalakad pa rin ako papunta sa hotel ko. Mariosep. So, ito na yung hotel natin. Yung AC Hotel South Bank. Taas pala nito, oh. Kailangan ko na lang ngayon tumawid. Grabe, pagod na ako. Antok. Nalipasan na rin ako ng gutom. Medyo busy tong street na to, ah. Okay, game. Kakamatay ko pa yata itong pagpunta sa hotel na to. Okay.
Nandito na ako sa room and I might as well give you a room tour bago ko guluhin yung kwarto. So, nung nag-check-in ako, the receptionist was really lovely. Tapos sabi niya sa akin, kasi tinatanong niya ako, kumusta yung biyahe, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, medyo uminit yung ulo ko eh. Nagkakwentuhan na kami, di ba? Tapos sabi niya sa akin, i-upgrade kita sa Premium King. But I don't think it has anything to do with the fact na uminit yung ulo ko, but more because yung asawa ko, who is a Marriott employee, marami na siyang points and siya yung nag-book nito para sa akin. So anyway, ang original na binook namin ay Deluxe King at ito ay yung Premium King nila. So when you walk in, meron kang custom built hindi naman siya closet pero parang kung saan ka pwedeng maghang ng mga damit mo. So andyan na yung aking backpack at yung aking personal item, yung aking bag. Tapos on your left, the first thing you see, hello. Sorry, ngarag-ngarag pa ako, pero sige na. So, nandito yung iyong vanity with a full-size mirror. Tapos, nandito yung vanity lights. Hindi ko masyadong bet yung lights sa mga ganito Parang ang laki ng pores ko all the time. Pero, yan. This is the bathroom. Unfortunately, walang bathtub yung bathroom ko. Pero okay lang kasi I really like yung mga rain shower heads na ganyan. Tapos, syempre, like any Marriott hotel, kompleto na yung kanilang mga shampoo, conditioner, and shower gel. Right? Nakakalungkot lang kasi hindi siya kagaya ng Japan na mayroong automatic na banyo, na toilet bowl, na heated yung seat, tapos may bidet. Ayan. So dito, ito yung sink mo, dito yung vanity mo. Dito sa Australia, ang tubig na galing sa gripo ay potable water. So, you can actually drink that. Tapos dito, makikita nyo, ilagay natin yung camera para mas makita nyo mabuti. Merong little vanity, may sanitary bag, merong shower cap. Typically, mas marami pang laman yan Nakakadismaya yan walang halos laman. Yan. And then, underneath here, nandyan yung additional tissue box mo. Tapos, may hair dryer ka at saka towels. Okay? Dito, nandyan yung hangers. Tapos, ito, meron pa siyang maliit na lagayan ng plantsahan. Yung kabayo ng plancha, tsaka yung mismong plancha mismo. Tapos, merong parang coffee corner dito. So, meron silang coffee machine, merong kettle. Yan. And then you've got yung safety deposit box at yung minibar. Yan. Okay. Pag binuksan mo to, meron kang assortment ng tea, yung sugar, tsaka yung pods para dun sa espresso machine. Yan. And then, syempre, yung aking king size bed. Okay. Merong mga, teka, patayin muna natin si TV dahil kwento tungkol sa Bonvoy, which is yung loyalty program ng Marriott. Hey, ayaw niyo mamatay? Ba't ganon? I-mute na lang natin. Pwede ba i-mute? Hindi gumagana yung remote. Ang galing. Yan, may mga USB socket ka. USB-A. Okay. Ayan. Ito yung TV. Normally, meron diyang greeting pagpasok mo pa lang. Kung kanino mang pangalan, nakapangalan yung reservation ng kwarto, may greeting dyan. Tapos may kasosyalan na lounge chair. May table, tsaka chair. Tama-tama dala ko yung laptop ko, pwedeng mag-work ng konti. Yan. And then, meron pang malaking bilog na salamin ulit doon. And this is the view. Highway. Highway ang view natin. And that's Melbourne City. Medyo nandun na siya sa outskirt ng CBD. Pero may mga trams pa rin na malapit dito. There you go. Okay. Ngayon, magpapahinga na ako. Okay. Kasi pagod na ako. Kanina pa akong 5:30 ng umaga gising. I'm gonna wash up and I'm gonna change into my
sleeping clothes, and then I'll come back and see you again tomorrow, where I will show you the rest of the hotel's amenities.